Kapag dumating na tayo sa dulo ng ating buhay, paano ba natin gustong maalala? Anong mga alaala ang mauukit sa isipan ng mga huling makakakita sa atin? Sa likod ng hikbi at luha, naroroon ang isang propesyon na hindi karaniwang napapansin. Mga taong nagbibigay dangal sa ating mga mahal sa buhay upang harapin tayo sa paraang nais natin silang makita bago tuluyan humantog sa libingan. Sino nga ba sila? Ako si Rogelio Hernandez de la Rosa. Pinanganak ako ng 1961, March 8. Ako yung nakatira ngayon sa Barangay San Francisco Dos, LC. Environment ako dito sa Alindog. Para sa inyo po ba, gaano po or ano po yung importansya ng pag-i-embalsa mo ng bangkay? Yeah, pag umpisa niya, siyempre, una mo yung ihanda, yung mga gamit, pagtimpla ng gamot, bago mo siya kukunan ng... Bale po parang kailangan pong presentable bago po siya ipakita dun sa mga pamilya, no? Hindi, pagkatapos na yun. Sige. Sunod po na tanong is, gaano na po kayo katagal nag-i-embalsa mo? Umpisa ako ng 1985 Tagal na din po. hanggang ngayon. Ito po bang pag-i-embalsa mo, ay pinili nyo po ba talaga o parang minana po ba ng mga ano niya? Hindi, talagang inano ko to. Pinag-aralan ko talaga yung trabaho niya. E di, ano po ba yung parang nagtulak sa inyo para maging embalsamador? Yung nagustuhan ko rin na kasi unang-una, kaya sabihin mo, malagal na hanap buhay. Tsaka maluwag. Magtrabaho ng kontraksyon, ang init, di ba? Ito, dito ka na. Dito lang po talaga. Wala po bang parang may nangyari sa inyo? Parang gusto nyo lang po talaga maging embalsamador? Wala. Ano po ba yung kailangan ng isang tao para maging embalsamador? Kailangan po bang nakatapos ka ng pag-aaral? Kailangan po bang may kaalaman ka kunwari sa mga pag-autopsy, surgery? Parang yung sa mga doktor. Ano po bang kailangan? Noon kasi, maluwag nung araw. Kung naging environment ako, hindi ako lisensyado. Kasi nung araw, maluwag naman nung araw eh. Hindi katulong yun. Kahit na wala kang pinag-aralan, noon, pwede ka mag-aral. Tulad ko, hindi man ako tapos ng grade 3. Pero nag-embalsamador po kayo. Pero ano po, hindi po sa parang sa edukasyon, pero kapag parang sa emotional, parang sa mental, ano po bang kailangan nyo? Parang kailangan po ba malakas loob nyo? Kasi di ba, parang puro bangkay. Oo, kailangan matapang asikmura mo. Kailangan kasi pag ika-embalmer, lahat ng patay, dadanasin mo. Andyan yung mga bulok na, diba? O yung autopsy mo. Kailangan matibay din ang sigmura mo. Kung pwede lang po itanong magkano po ba yung kita nyo sa pag-eembalsa mo? 1985, nag-umpisa ako sa 300. 300? Kada Sa patay buwan. po ba yun? Kada buwan? Oo, sa buwan. Hindi po ba kayo binabayaran ng kada patay? Hindi, noon kasi buwanan. Ah, Tapos naging 600, naging 700, naging 800, naging 1,000. hanggang ngayon po, buwanan pa din po. Ngayon, hindi na. Paano po yung... May sweldo ko sa araw-araw, bukod yung per head. Ang per head ko dito, 600, wala sweldo. Sa iba, pinakambaba ko, 1,500 to 3,000. Sa patay, kasi 3,000 sa autopsy, 1,500 sa buo. Bali po itong sweldo nyo, sapat na po ba to para mabuhay, pangkain, pang-araw-araw? Oo naman, Sapat na kasi, sapat. kasi may per head pa nga ako. Hindi, gaya bang, kung nga ang mga anak ko iba, tapos na. Tapos ang college. Tapos ko sila sa trabaho, ganito lang. Ano po ba sa tingin nyo yung pinakamahirap sa trabaho ninyo? Pinakamahirap Opo. gawin. Kung halimbawa, yung mga wasak yung mukha,
Tapos yung mga binaral siya, maraming sugat. Kasi ang patay sa amin, binubuo namin ang mukha kahit sira na, pili-pili namin buo. Kaya nga, ang alindog dyan sumikat eh. Na, katulad na yung banggaan dito, nilagyan na ng pampers sa mukha. Sila po yung narya. Pinikat pa namin. Pagdating dito, binuo ko. Nabuo yung mukha, wala kang makita sugat. Pero may mga cases po ba talaga na hindi nyo mabuo, parang hindi na po talaga magawa? Meron talaga. Yung katulad nung naipitan ng dump truck, 7 dump truck ang dumaan. Talagang kung hindi mo kayang buuin, dulog talaga siya eh. Dulog talaga. Parang giniling eh. E di, ano pong ginagawa kapag ganun na? Nagtitimpla ako ng formalin sa banyera, binababad ko na lang siya doon. Pagdating ng hapon, hanguin ko siya, patagasin, bago mo siya isisil. Lagay sa plastic ng itim ba? Isil. Ano yun? Ganun na po yun? Tapos hindi na po ba siya kine-cremate? Hindi, yung iba, nilibing. Yung gagawin mo na, hindi nakabalot. Lalagyan mo yan siya ng telang puti. Tapos litrato, wala kang makita mo. Sa tingin niyo po ba wala talagang pinipiling oras ang kamatayan? Wala. Wala na. Walang pinipili. Yung kapalit akong environment dito, dumating ako ng alas 7. 7:30, nagbibiro kami sa opisina. Tapos lumabas kami doon. Biro pa rin kami. Sabi noong tindera ko, bakit di ka nabi sa akin ng ulam? Sabi niya, yung aso ko nilakay ng ulam eh. Nang isbangos, napaksiw. Biglang, aray. Bakit? Aray. Dibdib ko, basket. Pasok kami niya, minom siya ng tubig. Pag inom niya, minom din ako. Sabi niya, pare, ayaw nang bumaba ang tubig. Pagdating niya, lumangay-ngay na. Tinakbo namin ng UMC. 7:30, kukwento kami, bibiruan. Alas 9, patay. Ano pa lang, wala pang isang taon. Sa tagal niyo po bang nag-e-embalsa mo? Tapos sa tagal niyo pong nakakita ng mga patay, natatakot pa po ba kayo sa kamatayan? O parang normal na din po Wala, siya? normal na sa akin yung kasi kakabi nga niya, kahit nasan tayo, kinuha tayo ng Lord, ano magagawa. Diba? Nakaranas na po ba kayo ng parang, nag-embalsa mo na po ba kayo ng parang kakilala niyo? Marami na. Marami na. Yung iba, buhay pa, nagbibili. Katulad nung libing namin kahapon, may sakit ka. Tinatawag ako. Sabi niya, pare, pag namatay ako, gusto ko ikaw gagawa. Ay, huwag pa. Gusto ko ikaw mag-aayos sa akin. Nasa pag-service. Marami ng beses, yung gano'n. Nagbibilin. Bukod sa kaibigan, ano po yung pinakamalapit na na-embalsa mo niyo? Anak ko. Anak niyo? Anak sa yung panganay ko, anak sa lahat. Pati libingan, ako naggawa. Ikaw din po. 1988 yun. Grabe. Eh, walang environment noon, ako lang eh. Kaya kahit ko, nasa mo ko. Ilang taon na po, kung sorry po ako, pero ilang taon na po ba siya nung, Eh, nung namatay po? Opo. 6 na taon. Yun ang pinakamalapit sa akin, yung anak ko, kapatid ko, lola ko, lolo ko. Marami na. Kaya kahit sabihin, masakit sa loob ko, no choice eh. Kasi wala naman ibang environment ng araw. Hindi katulad ngayon, marami. Yung araw, dito, ako lang. Sino po ba si Tatay Roger sa inyo? Ay talagang partner talaga namin siya. Kasi siya rin ang buhay namin eh. Kung hindi namin siya aalagaan, kung siya ay aming, kumbaga, sasamahan, kailangan may kapartner ka eh. Kumbaga, sa isang negosyo. Kailangan meron kang pinagkakatiwalaan. Siya yun. Siya yung pinagkakatiwalaan ko yun. Tay, ng tanong, kapag hindi po kayo nag-e-embalsa mo, ano po ba yung pinagkakaabalan niyo? Wala, Bukod yun dito. ang tambay. Paupo-upo ko lang dyan. May ikot-ikot.
Wala po kayong parang ibang business na ginagawa. Dito lang po talaga kayo. Di ba pag may tawag sa ibang puwilan, Doon ka din. Embalsa mo din po ang gawa. Ganun. Gising sa umaga, pasok dito. Ganun. pag mayroon sa umaga, tatawagan ako. Pasok ako umaga. Ano po ba yung mga ginagamit nyo pag sa pag-iembalsa mo? Yung mga gamit ko yun doon. Wala. Meron po ba? Wala din. Lahat po nandoon. Hindi, ano palipat-lipat lang yung gamit ko yan eh. Palipat-lipat lang yan. Ay. Pagka mag-upisa ka ganyan, ha? Baka kunyari, formalin yan. Lagay mo yung tube. Ito yung ipinapasok sa artery. Yan o. Bawa, may patay, papasok sa artery. Bubuksan mo itong machine. Kaganyan mo na, Hop. Ito yung pambuka. Buksan mo dito, pero wag. Tapos, ito naman yung pangkuha ng ugat, pangkalawit. Ganyan. Buka mo kunyari. Tapos ito yung pangkukuha mo ng ugat. Kaya nga lang, walang patay. Kung may patay, ito talaga makita mo. Ito naman yung pang-drain. Pang-drain. Yung ugat ng dugo, nakakukuhanin mo, bubutasin mo, ito ang ipapasok mo. Para bumuka yung ugat. Kaya para pagpasok ng gamot, lalabas ngayon yung dugo. Yan. Diba? Ito naman yung pang-alis ng dugo. Ayan mismo. Sinasaksak dito yun, dito. Pataas, pababa. Lahat po talaga dito. Kung kailangan makuha natin yung tubig, dugo. Minsan hindi nasisimot, nalabas sa ilong, sa bibig yung dugo. Ito naman yung pangmaskular. Halimbawa, hindi pumasok gamot dito. Barado ugat. Pinapasok yun dito. Hanggang pababa. Saka sa binti. Pababa. May mga kaso po ba yung mga patay hindi talaga tinatanggap yung gamot? Hindi, yung mga barado yung ugat. Barado ba? Meron patay na nagbabara na yung ugat eh. Lalo yung mga matagalang stroke. Ganun. Nababara na yung ugat. Ayan na po mismo yung ginagamit. Lahat dyan, buong katawan niya, sasakot mo hanggang sa mapuno siya ng gamot. Pag may gamot naman, makita, matikas na. Pag tatanggalin mo, tahiin mo naman yung sugat. Ito, para hindi siya tumagas. Nakikita po ba yung mga sugat-sugat na yan, yung pagkatahi? Hindi, nilalagyan ko siya ng pocket tape, bulak. Ako, iba yung patay, naka-long sleeve, di ba? Pag babae naman, yung seda ng atol, babatakan mo ng bagya dito para matakpan. Kasi po yung mga long, sa babae, hindi na naka-long. Yung may isang kamaiksi yung mga damit eh. Oo. Kaya sa lalaki, okay lang. Siyempre sa buhay, hindi. Ano po yung, kunyari, may sugat talaga, parang mga peklat na ng Pag may mga sugat talaga at saka yung manas, meron kong plastic dyan na binabalot ko yan. Tapos pocket tape. Balot lahat yan. Pati hanggang dito, binabalot ko ng pocket tape para hindi tumagas. Paano naman po yung mga, kunyari, may diferensya po sa mukha? Parang talaga? Meron ako dyang wax. Wax. Diba? Ito eh. Maga sa sasakyan, pang masilya. Ganyan. Pag may sugat ang mukha, yan o. Lagyan mo ng konting oil. Yan mo siya. Ginagano yan o. Tumitigas po yan? Yan ang ipinapahid sa sugat. Pag itinapahid mo sa sugat niya, ay pantayin mo siya. Pag namikapan mo, pantay na. Bakit po yung parang mga may toothbrush pa dyan? Para saan po yung Ginagamit kong pangkulay ng buhok. pakulay. Ikaw na din po yung nakukulay ng buhok. Oo. So, Paano po yung makeup? Ganun. Kayo na din po? Oo. Ay, Dito. Wala rin mga natubas ko dyan. So,
Gagamit ko pang kulay ng buhok ko. Mm. Black. Kulay black. Ito pong parang syringe na yan. Ano po yan? Ha? Oh, hindi. Ito. Ito yung pagkaan ba, brand out. Ito ang ginagamit mano-mano. Ah, pang sip-sip tsaka pang... Oo, pang ang lagay ng motor. Pag bawa, brand out, di walang kuryente. Ito ay kinakabit dito. Yan. Ito. Mm. Mano-mano. Ah, mano-mano. Yan mismo. Kahit brown out po talaga magtatrabaho kayo. May mga katawan po ba kayong hindi tinatanggap? Or lahat po talaga tinatanggap? Lahat natanggap. Hindi kami natanggap kahit anong klaseng patay. Mm. Kasi pag ikibag sa motor, hindi ka pwede tumanggi. Kahit anong klaseng patay. Mm. Obligado mong gawin yun. Mm. So, bali po, hindi talaga, kahit madami ang namatay, hindi nyo po talaga tatanggihan yun. Hindi. Hindi na. Yung minsan tatawag ka na makatulong yung rescue, yung ibang environment, yung mga extra ko na pinapapasok ko. Para makatulong. Pero magawa namin ito, taga single, solo, wala kang katulong. Tatawag ka ng katulong pag bubuhatin yung patay. May mga masasabi po ba kayo sa mga taong gustong pumasok bilang embalsamador para gustong maging embalsamador? Pwede, meron, ano ko, kung gusto mo matuto, sige. Kita. Marami na rin ako tinuruan na dito. Tutulungan ko muna dito, tapos bago sila mag-aaral sa PAS, o sa ibang Punilya. Kasi may ibang ginaganap din sa Punilya sa Manila. Pero bago sila humanap doon, Dito. nag-aaral na sila dito. Kaya pagdating doon, alam na nila ang gagawin. Mga ilang taon po usually? Buwan lang. Mga bata pa po yung mga nag-aaral. Hindi, yung iba may edad na, bata pa. Marami nag-aaral dito. May babae, may lalaki. Yung iba nga, nasa ibang bansa na eh. Sa bansa na. Kayo po ba, Tatay Roger? Kasi kung okay lang po sagutin na, matanda na din po kasi kayo. Tapos, sa tingin niyo po ba, may gusto po ba kayong parang may panahon po ba na parang naplanuhan yung titigil na kayo sa pag-embalsa mo? Wala pa. Pero ako dito, talaga pinag-retard na ako ng mga anak ko. Ang ngayon ko naman, mag-retard ako dito, tapos mag-o-ongko na lang ako. Ano po ba yun? Ongko, sa ibang buhay na pag may patay, tawagan lang ako. Kaya lang, iba na ang bayad nun. Ah, Iba na ang bayad ng gano'n. Pagka naming ongko, per head ka, pinakang baba nun, 1.5 ang patay. Eh, kung makadalawang patay ka, that's 3,000. sabagay. Ano po bang tingin ng mga tao sa embalsamador? Yung iba, yung mga noon, kasi nakakadiri. Kasi trabaho namin, ang pagkakain, hindi na sa amin, natabi, gano'n. Yung iba naman, hindi naman. Yung mga anak niyo po ba parang nasanay na din po Oo. na ganito ang... Bata pa yun, sa pagnapunta dito, dyan, nanonood lang sa akin. Pinapapunta niyo po dito? Oo, dyan, sa labas. Sanay. Dyan lang? Oo, sanay yung mga anak ko. Kaya lahat ng anak ko, sanay sa patay. Ano po ba yung mga gusto nyong maunawaan ng mga tao tungkol sa pagiging embalsamador? Kasi may mga tao pa rin po na parang nandidiri, ganun. Ano po bang gusto nyong maunawaan nila? Hindi, unang-una, hindi na lang ang trabaho namin marangal. Diba? Oo nga, hindi mo nakakadiri. Pero marangal siya. Ako nga, mga anak ko, diyan ko binuhay. Diyan ko pinag-aaral. O hanggang sa nakatapos sila, ganito pa yung trabaho ko. Ang kamatayan ay isang mahiwagang anino na kinakatakutan nating lahat. Isang misteryong patungo sa hindi natin alam at hindi kailanman lubos na maunawaan. Ito ang huling hantungan na hindi natin matatakasan. Iniiwan nito ang mga mahal natin sa buhay na lubusang nagdadalamhati. Ngunit sa gitna ng hikbi at luha, naroon ang mga embalsamador. Mga tahimik na bayani na nagbibigay dangal sa mga yumao bago ang kanilang huling pahinga.